Hello, magandang hapon po sa ating lahat. Welcome po sa aking vlog. Ito ang inyong lingkod, ang Munting Tinig. Ngayon, wala na pang ligoy-ligoy pa. Pag-usapan natin itong problema ngayon na concern ng ating mga mamamayan dahil nagtatanong sila kung ano na po ang aksyon ng Department of Health sa mga lumulubong kaso ng Human Immunoacquired Deficiency Syndrome o yung tinatawag po natin na AIDS or HIV, no? Yung ganyang klaseng mga sakit ay nakukuha sa pamamagitan ng pakikipagtalik na hindi po gumagamit ng proteksyon. So, bali nakakaalarma sapagkat dumadami po ang concern at nagtatanong kung ano po ang ginagawang aksyon ng Department of Health sa pamumuno po ni Secretary Herbosa, na kung saan ay ayon po sa mga iba't ibang mga vlog, iba't ibang mga opinion ng ating mga kababayan, busy no sa pagpapalago o pagpapabuti ng kanyang kampanya para magiging isang opisyal ng World Health Organization, na itong World Health Organization nga ay nalalagay din sa kontrobersya sapagkat parang pinapanigan pa itong mga mamalaking bansa pag nagkakaroon po ng mga pandemic or kung ano man ang mga kalamidad dulot ng mga sinasabi nila hindi maipaliwanag, pero nantutumbok naman ang siyensya. Ngayon, didevelop ng mga gamot na nagpapayaman lang naman sa mga pharmaceutical company sa buong mundo. Saksi po tayo dyan, no? Nung ang hirap lang kasi magsalita sa YouTube kasi sinisensor po nila. Pero balik tayo sa pinag-uusapan po natin about po sa no, Secretary Herbosa, nananawagan na po ang karamihan sa ating mga kababayan. Nilagay ka ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos para tulungan ang ating mga kababayan na para tugunan ang may problema sa ating kalusugan. Ang trabaho mo, travel ka lang ng travel, pagkatapos, Secretary Herbosa, busy ka daw umano sa iyong ambisyon na magiging Pangulo ng World Health Organization. Importante po ba na ang isang Pilipino ay malagay sa ganyang klaseng organisasyon sa pagdating po sa pangkalusugan? O yan po ba ay para sa taong bayan, yung iyong pinipiling landas, o yan ay para pa lumago ang iyong personal career? Kasi imagine umabot na sa ilang libo na mga naitala, no, dito sa amin, sa Sultan Kudarat, sa South Cotabato, at sa iba-iba pang mga sulok ng Pilipinas. Nagpapalabas po sila ng nakakaalarmang bilang ng HIV cases. So ano po ang ginagawa ng Department of Health? O, Secretary Herbosa, pwede ba utusan mo naman ang mga kasamahan mo sa Department of Health na tugunan ang problema ng iba't ibang mga lalawigan, iba't ibang mga probinsya, no, sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, sapagkat lumalala po ang bilang ng HIV. Ano po yung mga information dissemination? Ano po yung mga educational program para maiwasan at paunawaan ng ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga kabataan na nag-engage sa tinatawag po na unauthorized sex, no? Na hindi po gumagamit ng mga proteksyon. Sapat ba? Kasi ayon po sa aking pagkakarinig, may mga opisyal po ng Department of Health na tatanggalin. Siguro, isa po yan sa mga reason kung bakit. Dahil bakit hindi nyo matutugunan na ito? O, bakit busy pa kayo sa travel? O, busy pa kayo sa inyong personal na interes? Kasi itong problema na ito ng HIV na ito ay malala to. O, ipaliwanag sa taong bayan para nang sa ganon ay maunawaan. Department of Health, trabaho nyo. Alangan naman ipanawagan namin yan sa Armed Forces of the Philippines. Alangan naman ipanawagan yan sa Philippine National Police. Trabaho nyo po yan. Wag na kayong wag na kayong maghintay na ang taong bayan i-call out pa kayo dahil ginagawa ng ating mahal na presidente, ilagay kayo dyan sa tungkulin sapagkat ang naniniwalang ating mahal na Pangulo
na kayang-kaya ninyo ang trabaho, kay magaling man kayo bago kayo in-appoint. Diba? Magaling kayo bago kayo in-appoint. Then, sa ganitong paparaan, wala kaming narinig sa inyo. O, sa punto na ito, habang nag-vlog ako kay Secretary Herbosa, wala po kaming narinig na, ganito na. Alangan, mag-rely kami sa mga data na ipinapalabas ng iba't ibang mga health officer sa iba't ibang mga probinsya at lalawigan. Ang tinitingnan namin ano ang ginagawa ng Department of Health Secretary. So hindi lang po ako ang nagko-call out ngayon. Marami na po na mga social media influencers na halos pare-pareho ang content dahil pinapaabot namin sa inyo, Mr. Herbosa, okay, bilang Department of Health Secretary, yan ang concern ng ating mga kababayan ngayon. Alangan na, gusto nyo magalit ang taong bayan sa inyo. Kung kahit gaano kapag sikap ng ating mahal na Pangulo, kung kayo na mga nilagay dyan, hindi nyo ginagampanan ang mga responsibilidad ninyo, inuuna pa ninyo ang inyong personal interest. Tingnan mo si Luis Saga ng Department of Environment and Natural Resources, di tanggal sa pwesto. No? So please naman, huwag kayong magiging busy dyan sa kampanya ninyo. Anong makuha ng taong bayan dyan kapag naging Pangulo ka ng Department of Health? Diba? Ayon nga sa ating kaibigan na isang social media influencer din, anong benepisyo ng mga Pilipino? Kasi unang-una, to be honest, ako ayaw na ayaw ko talaga yung vaccination program na yan. Sa totoo lang talaga, ayaw na ayaw ko talaga yan. Isa po ako sa lumaban dyan sa lintiks na vaccination program na yan ng pandemic, yung mga tinatawag na mga COVID. No, isa pa ako sa mga nag-ano dyan, nagdi-disagree. Dahil marami pong mga malalakas na mga kababayan po natin after naturukan ng ganyang klaseng mga bakunawa na yan, bakulaw na yan, ano nang nangyari? Humina ang kanilang immune system. So hindi na po tayo dapat aabot sa punto na lekturan pa namin kayo at magmamagaling pa kami. Kailangan namin dito yung konkretong aksyon ninyo bilang Department of Health Secretary. Alangan naman, iasa nyo lang yan sa mga Provincial Health Officer. Pwede ba yun? So ay minsan ayaw pa nila ibigay yung totoong yung totoong data. Mabuti nga lang mayroong lumalabas na mga data kung ilang kalibo na po ang bilang ng biktima ng HIV na yan. Gumawa kayo ng paraan eh. Hindi ko lang ma-flash dito sa screen ko because I am not really good in terms of technical. Hindi ako marunong maglagay-lagay ng mga video-video dyan. So ako nagsasalita lang ako sapagkat gusto ko rin po malaman ng aking mga subscriber, ng aking mga followers, ng mga taga-subaybay ng programa na ito na halos lahat ng ahensya ng gobyerno binabantayan po namin. Binabantayan po natin yan kahit tayo po ay pro-government. No? Kahit tayo po ay pro-government, kung may mali kayo dyan sa inyong sistema, hindi naman kami nagmamagaling, katulad ko, hindi ako nagmamagaling, kaya lang, maalarma ka talaga. Kaya nga minsan may mga nagsasabi, Sir Glenn, paki-vlog mo nga ito. Sige Sir Glenn, paki-explain mo nga ito kung ano pong dapat sabihin, gawin ng Department of Health Secretary, kasi napapansin po namin, pasyal lang ng pasyal, attend lang ng seminar, busy siya doon sa pangangampanya sa pagiging Pangulo niya ng World Health Organization. Importante ba yan? Dapat importante na yung ating bansa ma-recognize na talagang isa po tayo sa mga lumalaban sa mga bagay na may kinalaman po sa pagkitil ng buhay or anuman. Sa usapin ito, nakakaalarma to. No? Grabing datos, lumalaki ang bilang ng mga may tinatawag na HIV. May mga STD, may mga AIDS. Very alarming to. Kahit sabihin pa ninyo, sir, ginagawa pa namin ang aming trabaho. Pero bakit ganon? Ano yung tulong ninyo sa mga biktima ng HIV, biktima ng AIDS, biktima ng tulo or STD na yan, sexually transmitted disease? Kahit na trabaho nila, ginawa nila yan, that's a product of their what we call this decisions, no? Pero dapat ang gobyerno sa pamamagitan ng Department of Health ay magiging silbing gabay po kayo. Pero kung palatoy-latoy kayo, i-call out namin kayo. Kahit supporter kami ng gobyerno, pero kung hindi namin nakikita
na ang gabinete, alam mo dapat hindi nga dapat kami magmagaling kasi malay ba namin yan. Pero ito nakakaalarma na napag-iwanan na tong issue na to eh. Kasi busy ang tao ngayon sa politika, sa impeachment, no? Sa kung ano-ano lang, busy sa paninira sa gobyerno. So habang kayo dyan sa Department of Health, ayusin ninyo trabaho ninyo. Secretary Herbosa, pwede ba magpaliwanag ka naman sa taong bayan? Ano ba ang dahilan nito? Paano ba magsugpo ito? Paano ba malagyan ng kaalaman, ng utak ng mga kababayan? Lalong-lalo na yung mga kabataan na salat pa sa kaalaman kahit na bombarded na tayo ng technology o bombarded na tayo ng voluminous information from the social media. Iba talaga yung mayroong guidance from a government agency na kung saan ang mandato ay yung mga sinasabi ko na pag-aalalay sa mga mamamayan para maayos ang ating kalusugan. Ganun yun. Secretary Herbosa, nakakahiya naman sa iyo. Alam mo, nung inappoint ka ng ating mahal na presidente, napakaganda ang feedback sa iyo. Napakaayos ng feedback sa iyo. Pero bakit ngayon, tingnan mo, alangan naman kami araw-arawin ka namin dyan. Nakakahiya naman sa iyo. Kung halimbawa masaktan ka sa mga komentaryo sa iyo na mga tao katulad ko, katulad namin, na mga nagmamahal sa gobyerno o naniniwala kay sa mahal na Pangulo, dahil yun ay pinaniniwalaan ka din namin. Please lang, gawin mo ang trabaho mo para para at least kampante naman ang mga kababayan po natin, di ba? Na hindi kayo magkwan, na hindi kayo tawag nito, kampante yung taong bayan na, okay, meron kaming Department of Health Secretary na inaaksyonan yung mga ganitong klaseng problema. Kasi very alarming to yung AIDS, HIV, sexually transmitted disease, very alarming to. Pero kung ikaw busy ka dyan bilang leader ng kalihim ng pangkalusugan, Department of Health Secretary, di ibang usapan na yan. Mapipiktusan ka talaga namin dyan. Secretary Herbosa, do your job. Huwag lang yung puro pansarili mong interes ang pinapairal mo dahil mabubwisit kami yan sa'yo. Araw-arawin ka namin dito.